Buenos dias, damas y caballeros. Good morning to all. Welcome to another session of the blogcaster that we call Walk the Talk. Where I bring you along in my morning walks. Okay, today we will discuss about the possible and parang nagpapakita naman na may involvement talaga si former President Gloria Macapagal Arroyo, may kumare, in this expose or fake expose by mostly fake members of the ex-members of the Philippine Marines. We see the hand of Gloria Macapagal Arroyo all over the place, through her minions, through her very trusted lieutenants and operators. Siyempre andyan yung si kumpare na si former congressman Mike Defensor na maingay sound na sana hindi tayo makopyright. Okay, sorry for that, malakas yun, sana hindi umabot sa atin, so ganyan ang problema sa mga tao nagpapatugtog ng malakas na sound. Dito bawal yan kasi kaya nga dito lumipat kami dito to be with nature, to escape, kasi commercial area yung lugar namin sa Quezon City, malapit sa Jollibee, sa likod ng gasoline station at ng Pure Gold mini mall o mall, Pure Gold Mall, sa likod lang kami nun. Kaya tumakas kami dito, pero may mga caretaker dito, wala yung mga may-ari kasi mga vacation house lang dito, tulad itong bahay dito, parati walang tao, vacation house lang. Ang biro nga dito yung mga gardener at caretaker lang nag-enjoy sa mga bahay, kasi mostly may bahay sa Metro Manila or abroad, nasa abroad. So yan, mga expats, marami kami mga expats dito. Okay, so yan, syempre dyan si Mr. Adormawanay operator na si Mike Defensor, expertise talaga niya yan. So una dumistansya siya kasi halata talaga na DDS off. Siguro takot rin siya na malink si Gloria Macapagal Arroyo, or baka masira mabisto yung script nila kung kaagad-agad lumantat si Mike. So una si Baligod muna, katapos nung inatake na si Baligod ng katakot-takot at nag-press con sila, hindi ata available si Baligod. So yun yung time na si Mike nagpakita na, at sinabi na sinusuporta niya yung, pero syempre alam natin hindi lang yung support kundi tiyak talaga na kasi kahit sasakyan niya, kahit wala siya sa press con. Sandali, ayusin lang muna natin yung belt bag natin na nahulog na. Paano ba to? Sige, okay lang yan, hindi naman yan mahulog talaga. So yan, yan ang problema kay Mike. So napilitan siya lumantad, which even destroyed the credibility yung ng ginawa nila, dahil nga
marami ng kumbaga kilala na si Mike sa ganitong klase niya mga tinatawag natin special ops. So syempre si Mike naging presidential management staff ni Gloria, and then also most especially yung DNR secretary. At dahil sa pwesto na yun, marami siya nakakuha ng mga mining concessions, including doon sa amin sa Tawi-Tawi. Partner niya yung mga politiko doon at financed by China daw, according sa mga storya doon. Ang biro nga doon, hindi na kailangan mag-invade ang China dito sa Pilipinas kasi halos morning. Thank you halos na flatten na yung mga bundok doon at na export na yung ore mining yung ore, di ba, ginagamit sa mga cellphone, sa mga EV cars, sa mga any advanced electronics. So yun, nandun na halos halos yung buong Tawi-Tawi na export na to China. So unti-unti na dinadala ang Philippine soil sa China. So bakit pa kailangan mag-invade ang China, di ba? So yun, companies ni Mike. So in short, talaga, happy sila kay Gloria. And then nakita rin natin recently na vlog rin natin na nagpakita na rin sa mga Marines at with the plain view of the media itong si former Armed Forces Chief of Staff ni Gloria, si Esperon, Hermogenes Esperon. Part siya ng 103 generals na mostly loyalist rin kay Gloria, pero siya lang talaga ang nagpakita with video, so expressing support sa 18 Marines at sinasabi dapat na gawin yung investigasyon sa 805 billion deliveries daw kina President Marcos at mga ibang politiko. So yun ang kwan nila, yun ang script nila. So siyempre si Esperon, alam naman natin lahat ng block ng ops ni Gloria, hawak rin ito nung time niya. Meron dyan yung Hello Garchi, at nung nagkudeta yung nagka-peninsula Manila Peninsula Siege si former Senator Magdalo Group Head Antonio Trillanes, yun si Esperon rin, at marami pa mga attempt kay Gloria. Si Esperon rin ang naging shield ni Gloria against that. Later on, kahit nag-retire na siya, ginawa pa siyang presidential management staff, taga-tagbo ng Malacanang, sabi nila little president, kahit wala naman siyang gaanong civilian position experience, civilian government position experience, puro military. And then later ginawa rin siya national presidential peace commission head, yung in charge sa mga peace talks, mga rebelde. So makikita mo na mga kwan talaga ito, mga Gloria boys talaga ito. Hindi lang ordinary Gloria boys, pero mga talagang operators talaga mga ito. So, marami dito sa umaga kasi pag may music lang, hindi na muna tayo dyan. Pag Saturday, Friday, Saturday, Sunday,
pwede sila pumasok. Good morning, good morning. Pwede sila pumasok sa main road kasi meron kami dito 7 subdivisions or 8 na ata. 8. Pero pwede rin sila pumasok sa main road kasi bawat subdivision may kanya-kanya naman guardhouse. So very safe kami dito. Marami sa inyo nagre-raise concern kung bakit nakuan ko, nakalabas yung cellphone ko for yung camera natin, 360 for video. So very safe kasi ang daming guardia. At ang maganda sa amin yung natural terrain, dahil sa tuktok kami ng bundok, walang mga magnanakaw pwede umakyat dito sa amin. Halos lahat kami bukas lang ang pintuan, hindi namin nilalak. Sa umaga, whole day, bukas lang. Hindi naman nilalak, gabi lang nilalak. Kumpiyansa kami, wala pang insidente dito na ninakawan. Meron yung mga construction worker na ninanakawan yung mga amo nila or mga maid, ganon, gardener. Pero yung from outside, wala. Kasi kailangan pagaling ka muna sa mountain climbing at gumamit ka talaga ng mga lubid para umakyat dito. Almost 400 meters above sea level ito. So good luck na lang. May madala mo ba yung mga ninakawan mo kung mahulog ka naman sa bundok. Okay, so yan. So nakikita natin na hindi lang ordinary Gloria Boys, kundi mga Gloria Boys na magaling talaga sa special ops. So pwede talaga natin sabihin Gloria, who is considered mentor by Vice President Sara Duterte, really has a role dito sa expose ng 18 Marines. May kwan talaga siya, may role talaga to play dito. If not siya, yung mga bata niya. Siyempre, itong si Gloria, nung sinubukan niya magkudeta laban kay Speaker Martin Romualdez, na kuwan siya noon, Senior Deputy Speaker. Tapos tinanggal siya ni Romualdez as Senior Deputy Speaker, ginawa na lang siya Deputy Speaker. Doon na nagsimula magwala si Sara Duterte. Among the key reasons yun na nagkaaway-away na talaga sila ni President Marcos at ni Romualdez. At diba, doon na nagsimula na tinawag ni Sara Duterte tambalustos si Romualdez. So yun, kaya nakita natin na Gloria will never leave Sara. And then ito rin yung si Gloria na nag-convince kay Sara to step down with a counter proposal kay Marcos na okay, si President Marcos muna tatakbo as presidente, pero kagaya nung ginawa ni Gloria at saka ni Sara, tinanggal nila si Pantaleon Alvarez at pinalitan nila si Alan Velasco at si Alan Peter Cayetano, na propose rin sila na isang term sharing agreement wherein President Marcos will step down in 2025. Hindi nangyari yun. Kaya yan, ang tingin ni Sara na niloko siya ni Marcos sa counter proposal ni Gloria Macapagal Arroyo na mag term sharing. Ayan, kaya wala nang tigil ang laban ni Sara.
gusto niya talaga makuha yung pwesto as presidential post, not in 2025 or 2028, but supposedly sana last year, kasi yun naman talaga ang usapan nila. So nakita nyo, kaya ganyan ang galit na lang ni Sara at hindi na siya makaintay ng 2028, kasi yun ang dahilan, nag-slide down siya to BP kahit malakas pa siya noon sa survey kumpara kay President Marcos sa 2021 and 2022 survey. So yan ha, yan nakikita nyo, lumalabas na talaga yung big picture o yung complete picture, lalo na dito sa involvement at sila pa mga timon, sila pa mga taga-ops, taga-initiate ng ops dito sa 16 Marines. So very undeniable yung hand ni Gloria Macapagal Arroyo sa issue na ito. Sige, hanggang dito muna tayo. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog, and see you in my next vlog.